So mamaya natin pag-uusapan yung panibagong babaeng ahas. Medyo kasi mystery sa lahat. Bakit humantong tayo sa pagpapakidnap kay PRD? Sabi nga ni Miss Maharlika, na-solve na nila yung puzzle, na pagtagni-tagni na nila. So siguro yung biggest part or yung missing part ng puzzle ay na-discover nga niya siguro unintentionally nang pumunta siya sa The Hague. Dahil nga umaalingasaw itong pinagagagawa ng babae. And wala sa persona ng babae ha na siya ay demonya. Kasi malaanghel nga ang mukha nito eh. But again, 'di ba sabi nga, ang demonyo ay magtatago at magtatago sa pinakamaamong anghel. Maybe nagkamali lang siya, nagkasala lang siya, maybe I don't know kung ano yung kanyang motive, kung ano yung kanyang intentions, pero naka-damage siya. And gayon na na-uncover siya, mukhang na-tense. And nagsama may nabasa akong post ng isang double agent na now more than ever magsama-sama na ang lahat ng kulto. Hindi nila matawag ang kanilang sarili na DDS. Kasi nga nabubuking na silang lahat. Either kinontak itong mga double agents, hindi ko nila lahat, pero may mga double agents na nakita ko yung pictures. Kasama yung babaeng ito. Either kinontak sila para magpasaklolo, or kinontak naman ng mga double agents para ipagtanggol tong girl na to. Maybe itong mga double agents alam nila na ito ang pinaka sikretong ahas sa mga Duterte. Itong babaeng ahas. Pero mamaya tayo pag-usapan natin itong mga minantikaan yata nung babaeng ahas na ito sa The Hague, which yun ang pinagdududahan ni na Maharlika na itong mga nakaalitan nila sa The Hague ay sumusunod sa kumpas ng babaeng ito. Nakakalungkot ano? Kasi mukhang maamong tupa si girl eh. Si Viva Hot Babe. Tawagin natin siyang si Viva Hot Babe kasi yung pangalan niya parang yung kanta rin naman ng Viva Hot Babe. Na-meet ko si girl, ulitin ko, na-meet ko si girl in person. Maganda siya. Maliit, balingkinitan, maputi, mistisahin. Hindi malayong ma-inlove sa kanya si PRRD. Pero again, girl, sinisira mo ang pamilya ni PRRD at ni Ma'am Hanilet. Kasi kirida ka. Unless pakakasalan ka ni PRRD. Sekreto kung tutuusin ang relasyon mo sa kay Tatay Digong. Pero alam naman ni VP Sara, narinig niyo sinabi ni VP Sara, nag-aaway yung mga girlfriend dito ni PRRD or nag-aantay pareho sa labas yung dalawang girlfriends. Narinig niya kay VP. That was a joke pero it was delivered through a joke pero it's true. Karamihan sa mga jokes half meant true, 'di ba mga kababayan? Dinadaan mo sa biro kasi yun ang totoo. Pero again, mukhang grabe yung power ng girl na ito kasi itong mga nakaalitan ni Miss Maharlika mukhang sumusunod raw sa kanyang kumpas. Ito nga raw yung nag-utos. Ganon siya ka-powerful Ito yung nag-utos sa isang foreigner na asawa nung umekis-ekis kina Spoke Sari Roque nung nagsasalita sila ni Miss Maharlika sa birthday ni VP Sara. Pumunta yung kalbo na foreigner, sumugod doon. Pinadala daw nung babaeng ito. Balikan niyo yung vlog ni Miss Maharlika, malalaman niyo ang pangalan niya. So, ganun katindi yung role ni girl. At ang sagot nga raw niya nung tinawagan ni Miss Marlica, bakit ako umiyak-iyak pa raw? Kasi na-uncover siguro yung kanyang cloak of invisibility. Na booking, naalis yung kanyang ano, di ba? Yung kanyang, tawag dyan, yung cover niya, no? Ganon. But anyway, mga kababayan, again, nagkabati naman na si na Miss Maharlika at saka itong si Alvin and Tourism or si Alvin na yung na may-ari ng Alvin and Tourism page na laging nagla-live yan araw-araw sa Dahig no sa Duterte Street at Duterte Forest. Nagkabati na sila kasi Chipmunk, kaya kayo nagkabati, Miss Maharlika knows na hindi kayo ang pinakamatinding problema diyan sa Dahig, kundi yung babaeng yun. Na nung binanggit ka ni Miss Maharlika sa kanilang confrontation, pakinggan natin maya-maya, ay iniwasan ni Alvin na i-elaborate ni Miss Marlica kung ano yung role nung girl na yan, si Hot Babe, si Viva Hot Babe. Kung ano ang role niya dyan sa dahig. Parang si babae ang nagpapagulo sa dahig. Nag-a-apply nga raw yan ng student visa para siguro magstay din sa dahig ng mas matagal. Hindi natin alam kung sino ang kumukumpas para sa kanya. For sure may nag-uutos dyan. Maalin man yung prutas na maasim na binibenta ng mga double agents, or maybe si Tamba, or maybe si Liza Tanas. Hindi natin alam kung sino ang kasi di ba pinagtatanggol daw yan, mayaman naman daw yung angka ng babaeng yan.
Eh bakit ka ahas ining? Sino ang nag-uutos sa'yo na maging ahas sa mga Duterte? Okay, pakinggan muna natin yung confrontation ni na Miss Maharlika. Again, nagkabati na sila, nagkaayos na sila dahil nga siguro to Miss Maharlika's mind, hindi itong mga batang ito or itong mga batang vlogger na ito ang problema. At hindi naman pumunta si Miss Maharlika para mag-away. Kaya lang naman siguro ganito yung sina Alvin and the Chipmunks na yan. Kaya sila ganyan ang attitude dahil nga rin siguro sa, bukod siya siguro natural na maiere, maangas, eh, minantikaan din ni girl. So, tinatanong ko ni Miss Maharlika kung minantikaan niya or binigyan niya ng pakimkim. Pero si Miss Maharlika, willing siya na i-let go na lang yung munti ka na sila magsuntukan. Munti ka na magpang-abot. I don't know. Bago natin pakinggan yung confrontations nila kasama si Spokes Harry Roque. Baka awayin na naman ako ni Alvin and the Chipmunks. Kasi ako yung dahilan kung bakit na-booking na hinahamon niya ng suntukan si Spokes. Tama? So again mga kababayan, nag-live ako nung mga nakaraang araw, 'di ba? Gusto ko lang kayong bigyan ng update, ganon. Nag-live ako sa Facebook. Umakyat si Miss Maharlika. Hindi ko naman ine-expect na aakyat sila. Trending nga yung vlog kong yun eh. 'Di ba? Nadagdagan na naman yung mga followers ko sa Facebook. Shout out Ate Maharlika Spokes. Thank you so much. Nagulat nga ako. Hindi ako sanay na may umaakyat sa live ko eh, no? So, pagkakataon ko na rin na itanong kay Spokes yung mga binanggit ng Alvin na hinahamon nga siya ni Alvin. Kasi sabi ko sa inyo, 'di ba? Yung tapang ni Alvin, although pinagmamalaki niya na ang kinatatakutan lang niya magulang niya tsaka Diyos, pero parang hilaw sa akin yung kanyang tapang. Dahil hinamon niya si Spokes Harry Roque ng suntukan sa dialektong Bisaya or Cebuano dialect. Cebuano yun eh. Yung dialect na yun, na gamit in Mindanao and some other parts of Visayas. But it's widely known as Cebuano dialect, no? At yan din yung ginagamit na dialekto ni na PRRD at ng mga taga Davao at kung saan pang parts ng Mindanao. Yun nga, binanggit ko kay Spokes na, Spokes, hinahamon ka po ng suntukan, pero sa Bisaya naman niya binanggit. Ano masasabi niyo doon? At tapos kanina, nagpangipangita, nagkatagpo sila doon sa Duterte Street or Duterte Forest. Ngayon mo sabihin sa akin yung hamon. Nautas na ako sa kakatawa. Natatawa talaga ako sa nangyaring confrontation. Anyway, nagkabati na sila. Pakinggan na lang po muna natin. Alam mo ako, hindi ako matras sa laban kahit harapan. Hindi ako plastic na tao. Okay? Huwag na tayo magpaka-plastic lahat. Kaya ako nandito, gusto kong kunin ang ulo nung nag-uutos sa inyo para harangan kami na kalabanin ang mga bangag-bangag ang Marcos. Ang Marcos ang may kasalanan, si Amy ang pamilya niya kung bakit nakulong ang PRRD. So bakit magkaiba ang alignment natin, pinoprotektahan nyo somehow, although hindi ikaw ang nag-ex, in fairness sa'yo, ibang tao, pinoprotektahan nyo ang mga putang inang mga Marcos na yan. That also I dispute because nobody is telling me what to do. I am my own person. I am educated enough to discern ano ang tama o mali. Nire-respeto ko po ano yung pinaglalaban niyo. But you cannot impose on me na yung pinaglalaban niyo dapat gawin ko din. Because, wait lang. Diyan lang, hindi ko in-impose sa'yo. Hindi nga ako nag-impose. Sige, go ahead. Okay, go ahead. Ini-explain ko kayong side. Okay, go. Pasalitain mo naman ako. Okay. So, yung side mo, kinakalaban mo si Marcos. Kalaban natin si Marcos. Iba kasi yung atake ko, ma'am. Respectfully, I am just here to really cover what's happening and to make sure that the Filipino people know what's happening. That's my initial goal. I don't want kasi, that's my personal conviction. I also hate the Marcoses, but I don't want to do it in the way that you're doing it. Iba kasi yung approach ko. Sorry ha. I respect your approach. Sorry ha, pero hindi ko naman ini-impose sa'yo. Nagayahin mo kami. Walang ganon. Okay? Hindi ka namin pinilit na sumali doon sa bangag-bangag. Ikaw yung nag-approach. Akala ko we're okay. So, for sure, walang aamin dito. Pero, let's resolve this kaya para matapos. We have to resolve this. Pagkatapos dito, wala na. Diba, ito muna, inayos ko kayo. Andito sila Makabayan, sila Jessica. Sabi ko, ayusin natin to, may problema. Bakit kayo nag-aaway-aaway? Hindi ko, alam mo ba kung bakit nagkaroon ng June 14 event? Dahil sinabi mo, kasi sabi ko, sinabi mo, sige, di kayo na lang mag-event. I did not say that. Oh Ang sinabi ko ganito ha. Ganito ko I remember it. Nandun din sa sabi ko. Nobody is prohibiting you to do an event.
Kasi ang sinasabi, parang ino-own namin lahat ng event. Sabi ko, everyone can make an event. Kung gusto nyo, you can do it. Ganyan, pagkasabi ko, I did not say, ganito. No, sabi- Because that's not no, my no, 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 hindi Nag-agree ganon. si Jessica. Well, ikaw ang witness. Andun din si Anton, andun din si Hardy. Di ba kaya nagkaroon kami ni Spokesari ng pagbuo nitong event na ito. Sabi ko, hindi gumawa tayo ng event, pagbatiin natin sila, pagsamahin natin sila. Pero inimbita ka namin, inimbita ka ni Harry 2 beses sa bahay para mag-ayos kayo. Hindi kayo pumunta. No, but I have reasons. Oh, well, okay, I know that. Okay. Naintindihan ko naman yan. Pero alam ko, hindi tayo matatapos. Okay. But Yung actually, paghamon mo kay Spokesari na sumbagon mo siya. Oh, di ba? Oh, andyan siya ngayon. ayaw ko naman. Tama ba yan? Wait No, lang. I mean, I want to, ganito na lang. Because I wanted this to also, I want this to be over, ma'am. Respectfully, I want this to be over. Let's end it here. I supported and I even asked people, urged them to come. Sabi ko nga, kung maka-change ako ng schedule, I will really go there. I want this to be over. Kasi isa tayo lahat. Okay. I want this, I really want, wait lang, ma'am. Yun din Wait ang lang, gusto namin. Yeah. Kaya nga, mga kapalangga, bago ako, Spokes, halika. Bago ako dumating dito, ay si Spokes, kasi siya talaga yung nag-ayos sa inyo eh. Katuwa. Okay, Spokes, kami. Munti ka na Okay. This is not the first time he addressed publicly. First time, nagyayakap-yakap pa yan. At wala naman daw yun. Everything's forgiven, I'm so sorry. Pero nangyari the following day, nag-broadcast siya na kung ano-ano pang sinasabi. Alam mo ko, Sige, wait. Yeah, right. alam mo ko, I'm 58 years old, I'm a lawyer, I deal with people at arm's length and in good faith. Pag ikaw nagsalita na I'm sorry and you want to move on, yun na yun. Yeah. Oh, The following tanggap day, what na. did you do? Kasi spokes No. Anong ginawa mo the following day? Kasi na when I'm Nag-live. going live, people are asking me Well, questions. kaya nga kasi. So I respond. Pero ang punto nga, pag ikaw nagsalita ng ganito, Over na. tapos ka naman ng isang salita. Okay. Now, may kasabihan sa Pilipinas, usapang lalaki. Kung ayaw mo usapang lalaki, usapang tapat. Okay. Pero Yeah. hindi ka tapat. Ganyan ka pangiting-ngiting ngayon sa mga viewers mo. Na wow, galing ang bait-bait ni Alvin, no? Nakikipagbate, hindi siyang may responsableng gulo. Pagtalikod, magwawakwak na naman sa... But that's already a judgment. Spokes. No, I but you respectfully. did. No, that's Diba, naghakapan pa tayo rito. What did you Yes, do? I understand. The Kasi following day. I am trying to explain. Kaya nga, People nagalit are ako dun asking- sa... Wait lang, Wait, sandali. Ngayon lang kasi nagsasalita. Ah, sige, Kanina wait. nakapagsalita ng salita eh. Hindi nga kasi siya, hindi ko na napakala. Sige, sabihin mo na naman. Oh, sige, Sabihin wait. mo na naman. Relax ka muna. Huwag ka Oh, muna. ito. Okay, sige, wait. Usapang Ikaw tapat. muna. May hamon ka nung last broadcast ko. Ulitin mo ang hamon mo. Na ano? Ulitin mo. Umaang-umangan siya. Ulitin mo ngayon ang hamon mo. Wag. Ulitin mo. I don't want to go Bakit there. kasi ganyan ka? Wait lang, Pag wait lang. nakaharap, Iba. ngingiti-ngiti. Typical Pag na nakatalikod bakla. ko, ano nang sinasabi? Let's wait, let's... Oh, ayan, lahat kayo na nanonood. Ulitin mo ang hamon mo nang ikaw ay naghahamon on the internet na hindi ako kaharap. I don't want to Ako go ba there. nagsasalita ako ng anything na hindi ka kaharap? Yan. O, ulitin mo ngayon. I'm trying to fix this. Anong try to fix this? Naghamon ka eh. Kaya nga, di ba nga mag-fix na Pag nakaharap kasi, iba ka. O, ulitin mo ang hamon mo. I don't want to go Oo, there. magputol pa ng mga ating. Wala na, I don't want to Bakit say hindi that yung anymore. sinasabi? Okay, sige. Kaya nga, we wanted to Kaya fix nga, this. okay. Ano Ito pa po ba? ang problema ha. Ito ang problema Kapanood talaga. niyo yan. Kaya nga, wait lang. Naghakapan na kami. Yeah. The following day, Nang hamon ng away. dakdak na naman. Wait. Ako na, okay na Walang ba? tapat. Pwede na, ako naman. Ako ba nagsalita? Anong pang ginawa ko? Binura ko pa yung aming broadcast ha. Oh. Upon request of someone close to me. I can also delete it now. If Well, you ang want. punto, hindi mo alam yon. That I deleted that. I didn't. Ang because- nangyari is nakipagharapan ka lang. Akala ko tapos na. Akala ko okay na rin kay Maharlika dahil hindi ko naman makukontrol si Maharlika. Kaya nga yan Dragon Lady. At hindi ko sila Hindi yan, kaaway. hindi yan Alam mo yan, makukontrol wala, na hindi sariling wala usapan. tayong away. Itong problema pag walang katapatan sa usapan. Yeah. Pag bumabaliktad sa usapan, iba na naman nasasabihin yan bukas. Sige. Iba na naman nasasabihin Wag yan na, wait. bukas. Sige. I respect that. Okay, ngayon, okay na ba ako magsalita? Eh ako, gusto ko lang ulitin mo uli yung hamon mo eh. Okay, Okay. So, kasi nagyayabang yung Alvin na wala siyang kinatatakutan. Ang kinatatakutan lang daw niya, magulang niya, at saka si God. O, hinahamon niya si Spokes ng suntukan, ngayong kaharap na niya, hindi niya maulit yung hamon. Si Alvin ay parang typical na bakla. Yung ganun nga, iba kapag kaharap mo, iba pag nakatalikod ka. So, may ugali.
Luckily for you, Alvin, hindi ikaw ang totoong kaaway. May matinding kaaway eh, yung mga Marcos na pinagtanggol mo nung birthday ni VP Sara. Nang bastos kayo, 'di ba? Nang nagsasalita doon sa unahan, hindi nyo naman ginanon sina Kong Marcoleta, si Basti, pero sina Spokes, pinapatigil nyo. Hindi nyo man pinatayan ng mic, okay fine, pero 2 days prior pala, or bago yung birthday ni VP Sara, pumunta ka sa bahay ni Spokes at kinausap mo si Miss Marlica, nag-offer ka na magsalita, pero pinagsabihan mo na bawal yung bangag-bangag, butod-butod. Kaya hindi na ganun si Miss Marlica, hindi siya nag-chant ng ganun. Sinamahan na lang niya si Spokes Sariro. Nung nag-speech si Miss Marlica, ang bait-bait, kasi nga sinabi ni Alvin yun prior to the event, na bawal yung ganun. Bakit? Ang tanong, sino nagsasabi sa inyong bawal? Oh. So, anyway, hindi maamin-amin ni Alvin yan na pumunta, nagmamatigas siya. Well, at least sa latter part ng vlog na to, nagyayakapan na sila, nagkamayan. I hope, 'di ba, wag nang maulit. Kung todo rin ang hingi ni Alvin ng pasensya kina Spokes Harry Roque tsaka kay Miss Maharlika pagkatapos nung video na yan, humingi siya ng sorry. So, I think hindi na to hahaba pa. Lalo na na-booking na may kumukumpas kina Alvin sa dahig. Yun ang malaking problema. Mukhang yung babaeng yun ang kung ano-ano ang pinaggagawa at humantong nga tayo sa pagpapakidnap kay PRRD. Baka yan yung mole eh. Kasi pinagtatakan ng lahat, pinagdududahan na lahat. Pati sina Robin pinagdududahan, pati sina Bongo. Hindi na natin alam kung sino ang traidor sa mga Duterte. At ngayon pumunta sina Miss Maharlika sa dahig, nalaman nila na may kakaibang ginagawa yung babaeng yun na malapit kay PRRD, kaya ganyan ang behavior ni na Alvin. So again, hindi lang mga vloggers ang double agents, meron ding mga double agents na kabit or iskabetsye. Oh. Ano ang dapat gawin? Well, anyway, salamat, nagkabati na. Tingin ko naman hindi na, kung ayaw masuntok ni, kasi nakakatuwa si Spokes. 'Di ba kasi mukha siyang ang tawag doon, mukha siyang bear, parang teddy bear na pwede mong biru-biruin or what, 'di ba? Mukhang huggable, mukhang approach, mabait kasi si Spokes. Pero ayan, sige nga. Hindi nagulat siguro si Alvin, no? Hindi niya sukat akalain na hahamunin siya ni Spokes ng suntukan sa harap ng mga nakatingin at may mga naka-live pang vlog. Tumiklop si Alvin. Kung sino man yung nagbigay sa'yo ng sungay, Alvin, kanina kasi parang pinigil niya si Miss Maharlika na mapag-usapan yung babaeng nagpahaba ng kanyang sungay. Naniniwala na ba kayo na maraming double agents? Paki-comment po sa comment section at mag-like and subscribe din po kayo.